Hi guys! For today's video, pag-aaralan natin ng Grade 6 Math, Quarter 2, Module 3, Lesson 2. Solves word problems involving percentage, base, and rate. Sa pag-solve ng word problems, meron tayong steps na sinusunod. So, meron tayong 4 steps. Ang steps na yon, first is understand. Sa understand, meron tayong what is asked and what are given. And then, ang pangalawa is plan. Ang pangatlo is solve at ang pang-apat is check. Meron tayong problem dito. There are 40 students in grade 6 Palma. If 60% of them are saving money, how many students of grade 6 Palma are saving money? Okay, so meron daw 40 na students ng grade 6 Palma. Tapos ang 60% daw nito ay nagsisave ng money. So kung 60% ang nagsisave ng money, ilang students ang nagsisave ng money? Ang nakaraang lesson natin is na-identify natin kung saan ang percentage, ang base at ang rate sa ating given problem. So ngayon i-identify muna natin sa ating given problem kung saan ba ang ating percentage, base at rate. Okay, so meron tayo ditong 40 at 60%. Itong 40, ano ang tawag natin dito? There are 40 students in grade 6 Palma. Ito yung kabuuan ng mga estudyante. So ibig sabihin si 40 is ito yung base natin. And then 60%, alam natin na si percent kapag merong percent, ito yung rate natin. So ibig sabihin, ano yung hinahanap natin? Si percentage. Okay, so punta na tayo sa step 1. Step 1 is understand. Gaya nga ng sabi ko na sa understand, meron tayong what is asked. Ano ang hinahanap natin? The number of students of grade 6 Palma who are saving money. So, hinahanap natin is kung ilang estudyante ba ang nagsisave ng money sa grade 6 Palma. Okay, so what are given? Ano yung given natin? 40 students and 60%. Gaya nga ng sabi ko, si 40 students, ito yung base natin. At si 60%, ito yung rate natin. Step 2 na tayo. Ang step 2 natin is plan. So, alam na natin na meron tayong given na base at rate. Ang hinahanap natin is percentage. So, ano yung formula sa paghahanap ng percentage? Okay, so ilalagay natin dito sa ating plan ang ating formula. So, ang ating formula, percentage is equal to base times rate. Okay, huwag nating kalimutan ang ating Tecans triangle. Ang ating Tecans triangle is sa taas, si percentage. Tapos, dito sa baba na left, si base. Sa right is si rate. So, kaya, ang formula natin, percentage is equal to base times rate. Okay, so step 3 na tayo. Sa step 3 natin, isolve na natin ang ating problem gamit ang ating formula na percentage is equal to base times rate. Sige, solve na natin. So, percentage is equal to, ano yung base natin? 40 students. So, 40 times, ano yung rate? 60%. Okay. So, percentage is equal to 40 times 60%. Patuloy lang natin. So, 40 times, ang 60% para mawala yung percent, gawin natin siyang decimal number. Paano natin siya gagawing decimal number? Mag-move tayo ng dalawang place value to the left. So, kapag i-move natin si 60, dito yung decimal point natin, i-move natin siya ng dalawang beses. So, 1, 2. Okay, nandito na yung decimal point natin. So, magiging 0.60 na siya. Ayan. So, ang 60% natin is nagiging 0.60. Wala na yung percent natin. So, pwede na natin silang i-multiply. Okay, so i-multiply na natin si 40 times 0.60. Ayan. So, 0 times 0 equals 0. 6 times 0 equals 0. 6 times 4 equals 24. And then, i-count natin kung ilang decimal place value meron tayo. Isa, dalawa. So, ilagay din natin dito sa ating product. Isa, dalawa. So, nandito yung decimal point natin. Ibig sabihin, percentage is equal to 24 students. So, ito na yung sagot natin. Therefore, there are 24 students of grade 6 Palma who are saving money. Ibig sabihin, 24 na estudyante pala ang nagsisave ng money sa grade 6 Palma.
Step 4 na tayo, check. So sa pag-check natin, alam natin na ang 60% ng 40 is 24. So ngayon, titingnan natin, kasi 60% ang naiwan sa 100% is meron tayong 40%. So i-check natin kung ang 40% ba is tama ba na i-add natin sa 24 tapos magiging 40 siya. So i-solve natin siya. 60% is equal to 24 students. So, alam natin na ang 100 kapag kinuha mo ang 60, magiging 40% na lang yung naiwan. So, i-check natin kung ilan ang naiwan na 40%. Kapag i-subtract natin ang 24 sa 40, ang maiiwan is 0 minus 4 cannot be. So, mag-borrow siya ng 1, magiging 10. Magiging 3 si 4. So, 10 minus 4 equals 6. 3 minus 2 equals 1. So, dapat ang maiwan is 16. Or dapat ang 40% natin is 16. So, ngayon is isolve na natin siya. Gamit pa rin ang ating formula na P is equal to base times rate. So, P is equal to base times rate. Okay. So, ang base natin again is 40 times ang rate is 40%. Okay. So, 40 times, again, i-move lang natin ng dalawang beses ang decimal point. So, magiging 0.40 siya. So, i-multiply natin. 40 times 0.40. 0 times 0 equals 0. 4 times 0 equals 0. 4 times 4 equals 16. And then, dalawang decimal place value. So, maglagay din tayo ng dalawa dito. 1, 2. So, dito na ang decimal point. Okay. So, percentage is equal to 16. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Kasi kapag i-add natin si 24 at 16, magiging 40 yung ating sagot. Problem number 2 tayo. Jenna was given by her mother 500 pesos, which she spent half of it in buying fruits. Her father gave her another 250 pesos, which she bought chocolates for 50 pesos. What percent of her total money did she spend? Okay, so intindihin muna natin yung ating problem. Si Jenna, binigyan siya ng 500 ng kanyang mama. Pagkatapos, bumili siya ng mga prutas worth half sa kanyang 500. So ano yung half ng 500? 250. Pagkatapos, binigyan na naman siya ng kanyang father ng 250 pesos. At bumili siya ng chocolate na worth 50 pesos. Okay. So, what percent of her money did she spend? Step 1 tayo, understand. So, intindihin natin. What is asked? Ano yung hinahanap natin? The percent of her total money Jenna spent. Okay, so the percent of total money Jenna spent. Ito yung hinahanap natin. So, ngayon, punta tayo sa ating given. Ano ba yung given natin? What are given? So, ito yung given natin, 500 pesos. First money Jenna received. So, galing ito sa kanyang mama. Binigyan siya ng 500. And then, 250 pesos. Ito yung half ng 500. She spent to buy fruits. Pagkatapos, 250 pesos, second money Jenna received. Ito yung galing sa kanyang papa. Binigyan siya ng 250. And then 50 pesos, amount of money she spent for chocolate. So, ito yung binili ni Jenna na chocolate. So, problem na to, ano yung hinahanap natin? Ang hinahanap natin is ang ating rate. Kasi dito sa ating what is asked, the percent of total money Jenna spent. So, percent, ibig sabihin yung may percent sign is ito yung rate. So, ibig sabihin rate ang ating hinahanap. Sa step 2 natin, plan. So, sa plan natin, ang gagawin natin is i-add muna natin itong mga money na na-receive ni Jenna. So, ang na-receive ni Jenna na money is 500 and 250. Galing sa kanyang mama at galing sa kanyang papa. Pagkatapos, i-add naman natin yung na-spend niya na money. Ito yung binili niya ng prutas, 250, at binili niya ng chocolate na 50. Okay, i-add natin si 500 at 250. So, 500 plus 250 is equal to 750. At ang kanyang na-spend naman, 250 at 50. So, i-add naman natin. 250 plus 50 is equal to
300. So ngayon, titingnan natin itong 500 at 250. Ano ang tawag natin dito? Ito ang ating base. Kasi ito yung kabuuan ng pera na natanggap niya. So ito yung base natin. And then, itong 250 at 300, ito yung ginastos niya. So, ibig sabihin, ito yung ating percentage or parte ng ating kabuuan. Kasi ito, kinuha natin sa ating kabuuan na 750. So, si 300 is ang ating percentage. So, ang hinahanap natin is rate. Okay? So, dahil rate ang ating hinahanap, sa plan natin is ilalagay natin ang ating formula. Okay, so ang formula natin sa rate is equal to percentage divided by base. Again, tandaan natin ang ating Tekans triangle. Dito sa taas is si percentage, sa baba is si base and rate. So dahil ang ating hinahanap is si rate, ibig sabihin, rate is equal to percentage, i-divide natin kay base. Step 3, solve. So, isolve na natin siya. Ilalagay natin dito ang total amount she received and total amount she spent. So, base dito, ang total amount na na-receive ni Jenna is 750 pesos. Okay. So, 750 pesos. At ang total amount na na-spend niya is 300 pesos. Okay. So, 300 pesos. Ngayon, isolve na natin gamit ang ating formula na rate is equal to percentage over base. So, isolve na natin siya. So, rate, ano yung percentage natin? 300. So, 300 over, ano yung base natin? 750. I-divide lang natin sa 300 kay 750. So, 300 divided by 750. 300 divided by 750, hindi pwede. So, mag-add tayo ng isang 0. Maglagay tayo ng decimal point, 0. And then, maglagay din tayo ng decimal point sa taas. Ayan. So, dapat magka-align silang dalawa. So, meron na tayong 3,000. 3,000 divided by 750 is equal to 4. 4 times 0 equals 0. 4 times 5 equals 20. Bring down 0, carry 2. 4 times 7 equals 28 plus 2 equals 30. And then subtract. So, 3,000 minus 3,000 equals 0. So, ibig sabihin, 300 divided by 750 is equal to 0.4. So, ibig sabihin, rate is equal to 0.4. So, ngayon, dahil decimal siya, at rate ang hinahanap natin at ang rate ay dapat merong percent. So, gagawin natin siya na meron siyang percent. So, dahil 0.4 siya, ang gagawin natin is i-multiply natin siya sa 100 para maging percent siya. Kanina, ang ginawa natin is nag-move lang tayo ng dalawang decimal place value or pwede ring i-divide natin siya sa 100. So, ngayon, ang gagawin natin para maging percent siya, i-multiply natin. So, 100 multiplied by 0.4. So, 0 times 4 equals 0. Baliktad. 4 times 0 equals 0. 4 times 0 equals 0. 4 times 1 equals 4. Tapos, i-count natin ang decimal place value, isa. So, maglalagay din tayo ng isa dito. Isa. So, 40 yung naiwan natin. Ibig sabihin, ang rate natin is equal to 40%. So, ito na yung sagot natin. Ibig sabihin pala, ang rate natin dito is equal to 40%. Okay, so ito na yung sagot natin. Therefore, Jenna spent 40% of her money. So, punta tayo sa step 4. Step 4, check. So, i-check natin kung ito bang si 300 ay 40% ba siya ni 750. So, i-multiply lang natin. So, 750 times 40%. So, i-check natin kung ang 40% ba natin is mag-result ba into 300. So, 750 times, gawin mong decimal point. So, mag-move ka ng dalawang decimal place value. So, magiging 0.40 na siya. So, 750 times 0.40. 0 times 0 equals 0. 4 times 0 equals 0. 4 times 5 equals 20. Carry 2.
4 times 7 equals 28 plus 2 equals 30. Okay, so dalawang decimal point. So, dalawa din dito. 1, 2. So, 300 ang 40%. So, ibig sabihin, ang sagot natin na 40% is tama. Problem number 3. Dina loves collecting books. In her collections, she has 69 books about poems, which are 20% of her total collection. If 40% of her books are about fairy tale, how many fairy tale books does she have? Okay, so si Dina daw, gusto niyang mangolekta ng books. Sa kanyang collection, meron siyang 69 books tungkol sa mga poems. Tapos, 20% ito ng kanyang total collection. So, ibig sabihin, ang 69 books na poems is 20% lang sa kanyang total collection. If 40%, kung 40% ng kanyang collection is about fairy tale, ilang fairy tale na books kaya meron si Dina? Step 1 tayo, understand. So, sa understand, what is asked? What is asked sa ating problem? The number of fairy tale books Dina has. So, ang problema natin, hisahanapin natin kung ilang fairy tale books kaya meron si Dina. Pagkatapos, what are given? Ang given natin is meron tayong 69 books about poems, 20% rate of books about poems, and then 40% rate of books about fairy tale. Step 2, plan. So, ang plano natin, sa plan natin is, isolve muna natin kung ilang books ba meron si Dina. So, ibig sabihin, ang isolve natin is yung base, kung ilang books lahat meron si Dina. So, ang formula natin is, base is equal to percentage divided by rate. Kapag na-solve na natin kung ilang books meron si Dina, saka pa natin isolve kung ilang books ba ang kanyang fairy tale. So, ang gagamitin natin dito na formula is ang percentage is equal to base times rate. Okay. So, hahanapin muna natin ang ating base gamit ang base is equal to percentage divided by rate. Pagkatapos, kapag nahanap na natin ang base, isolve na natin kung ilang fairy tale books meron si Dina. Gamit ang formula na percentage is equal to base times rate. Okay, sa pag-solve natin, gagamitin natin ating base is equal to percentage divided by rate. Okay, dito sa ating given, ang gagamitin natin is itong 69 books at 20%. So, ito muna yung uunahin natin dahil meron siyang 69 books sa poem. So, ito yung percentage natin at ang rate natin is 20%. Okay, so isolve muna natin. Ang ating percentage is 69. So base is equal to 69 divided by ang rate natin is 20%. So base is equal to 69 divided by, again, si 20%, gawin nating decimal number. So i-move lang natin ng dalawang beses to the left ang decimal point. So 1, 2. So magiging 0.20 na siya. So i-divide na natin si 69 divided by 0.20. Okay. Sa rule sa ating division of decimal numbers, tandaan nyo na hindi tayo pwedeng mag-divide kapag ang ating divisor is decimal number. So, ang gagawin natin dito kay 0.20, i-convert natin siya into whole numbers sa pag-move ng ating decimal point going to the right. So, 1, 2. Dalawang beses natin siya na-move. So, gagawin na natin siyang 20 divided by, dahil nag-move ka ng dalawang decimal place value dito, ibig sabihin magdadagdag ka ng dalawang zero dito sa iyong dividend. Okay, so dalawang zero. Huwag ka na maglagay ng decimal point kasi nag-move ka ng dalawang decimal place value, magdagdag ka ng dalawang zero, wala ng decimal point. Okay, so that is 6,900. So ngayon, pwede ka nang mag-divide. So, 69 divided by 20 is equal to 3. 3 times 0 equals 0. 3 times 2 equals 6. Subtract. 9 minus 0 equals 9. Okay, so 6 minus 6 equals 0. So, bring down 0 tayo. So, 90 divided by 20 is equal to 4. 4 times 0 equals 0. 4 times 2 equals 8. Subtract.
0 minus 0 equals 0. 9 minus 8 equals 1. Bring down 0. 100 divided by 20 is equal to 5. 5 times 0 equals 0. 5 times 2 equals 10. Subtract. 100 minus 100 equals 0. So, ang sagot natin, ang ating base is ilan? 345. So, ito na yung base natin. Ibig sabihin, ang dami pala ng books ni Dina is 345 ang kanyang books lahat. Tapos 69 noon, 69 na books is about sa mga poems. So ngayon, hahanapin na natin kung ilan kaya ang fairy tale na book ni Dina. So ang gamit natin sa paghanap is percentage is equal to base times rate. Okay, so ito na yung gagamitin natin na formula. Percentage is equal to base times rate. So ang base natin is 345, ang rate natin is 40% kasi ang rate ng fairy tale book natin is 40%. So ito yung gagamitin natin. Okay, so isolve na natin siya. So percentage is equal to base. Ang base natin is 345. And then multiplied by the rate, ang rate is 40%. So, i-multiply lang natin, 345 times percent, hindi pwede. So, gawin nating decimal point. I-move natin ang dalawang beses ang decimal numbers pala. I-move natin ang dalawang beses ang decimal point. So, 1, 2, so magiging 0.40. So, 345 times 0.40. I-multiply natin. So, 345 times 0.40. 0 times 5 equals 0. 4 times 5 equals 20. Bring down 0, carry 2. 4 times 4 equals 16. Plus 2 equals 18. Bring down 8, carry 1. 4 times 3 equals 12. Plus 1 equals 13. Okay, so dalawang decimal point. Mag-move din tayo ng dalawang decimal point. So, 1, 2. So, ibig sabihin, ang percentage natin is equal to 138. So, ito na yung fairy tale books ni Dina. So, 138 pala ang fairy tale books ni Dina. Step 4, check. So, sa pag-check natin, find out if 60%. So, titingnan natin kung ang 60% ba, ano yung 60% natin? Ito yung 20% na poem at ito yung 40% na fairy tale. So kapag i-add mo ang kanyang poem at fairy tale books, that is 60% sa kanyang total number of books. 60% of 345 kasi ito yung base natin. Ito yung kabuuan ng bilang ng mga libro ni Dina. Okay, so we'll give 207. So kapag ang 60% daw ng 345, i-check natin kung ang 60% ba ng 345 is 207. Bakit 207? Kasi ang kanyang poem is 69 at ang kanyang fairy tale books is 138. So, ang gagawin natin is i-multiply lang natin itong ating base sa ating rate kasi ang percentage natin is equal to base times rate. Okay, so i-solve lang natin siya. So, percentage is equal to base. 345 ang ating base. And then, ang ating rate is 60%. Ito yung total ni poem at ni fairy tales times 60%. Okay, so i-multiply lang natin. 345, again, gagawin lang natin siyang decimal number. So, magiging 0.60 siya. So, 345 times 0.60. 0 times 5 equals 0. 6 times 5 equals 30. Bring down 0, carry 3. 6 times 4 equals 24 plus 3 equals 27. Bring down 7, carry 2. 6 times 3 equals 18 plus 2 is equal to 20. Okay, so dalawang decimal place value. So dalawa din sa ating product. 1, 2. So, ang sagot natin is 207 ang ating percentage. So, ibig sabihin, tama lang ang ating sagot na ang ating fairy tale books is 138. At ang ating base or ang kabuuan ng books ni Dina is 345. Okay, so ganyan lang kadali mag-solve ng word problems involving percentage, base, at rate. Basta tatandaan nyo ang inyong formula gamit ang inyong Tekans triangle at tatandaan nyo ang 4 steps sa pag-solve ng ating word problems. And that's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!